Bakit ba gusto mong makita ulit sa taong yan? Siya ang dahilan kung bakit ka namuntik malunod. Wala naman po siyang ginawang masama. Sinubukan niyo po ako sa gabi. Maraming salamat sa pagligtas mo sa anak namin. Pasensya ka na. Pwede pong dito na muna ako makitira sa'yo. Biglaan kaming pinalayas nung may-ari ng boarding house na tinutuluyan ng anak ko. So dito na kayo tumira. Total, maluwag naman yung guest room. Ay naku, hindi na. Naku, baka sumakit pa ang ulo mo dun sa anak kong yon. Ang saya mo. Ngayon ko lang kasi naranasan na magkaroon ng mabait at maalagang nanay. Ganito pala ang buhay ni Jessica. Parang prinsesa. Puntahan na kaya natin si Nanay Teresa sa ice plant. Sana naman nasa wish na yung nanay mo. Tulungan ka naman sana bilang anak niya. Ano ka ba? Nakagawa ka na ng paraan kagabi. Dito ka na lang ulit matulog. Kung saan ka natulog kagabi? Naninibago talaga ako kay Jessica. Nagugulat lang talaga ako sa mga pagbabago niya. Parang nabigyan kami ng pagkakataon na magsimula ulit. Parang ngayon ko lang ulit nakikilala yung anak ko. Hindi ko sabihin sa kanila na ako to. Mabuti nag-iisip ka. Kung hindi mawawala ang lahat ng pinaghirapan mo kung malaman nilang totoo. Pwede pa rin naman ako lumapit kay Crisan na kahit di niya alam yung totoo. Na-miss ko lang talaga yung kapatid ko, Black Lady. Kumain ka na ba? Gusto mo sabay tayo? Bakit mo siya niyayaya? Gusto ko lang makasama si Crisan. Ano ba naman kasing tanong yan? Don't hang out with them. They're not our friends naman eh. Kung alam mo lang, I defended you kaya against them. Nakipagsabunutan pa ako dun sa Nori na yun for you. Dapat gantihan mo talaga yung mga yun. Pahiya mo rin sila. Sabunutan mo rin yung Krisa na yun. Ow! Ah! Stop! Jessica! Bakit mo naman ginawa yun? Pinapractice ko lang yung sinabi mong pagsabunot. Grabe naman to. You're acting so weird today. Diba? God, Jessica. Ow! Baka naman may alam kayong pwedeng tuluyan ni Crisan. Tulungan niyo naman kami maghanap. Sige. Talangin ko si nanay. Baka maraming kakilala yun. Ako naman, wala akong kakilala dito sa Maynila eh. Pero kakusapin ko yung head ng dorm namin. Susubukan kong pakiusapan siya. Sige please, gawin natin lahat ng kaya natin. Yung nanay naman kasi ni Crisan eh. Parang walang paki kahit wala siyang matirhan. Nakakaawa na nga si Crisan eh. Crisan! Crisan. Mori, tumawag sa akin si nanay. Mukhang nahimasmasan na siya. Sa kanya daw ako tutuloy. Di nga. Oo, kaya huwag na akong alalahanin. Narinig ko kasi na pinag-uusapan niyo ako eh. Pasensya na, Crisan. Gusto lang naming tulungan ka. Oo nga, pare ko eh. Salamat, pero okay na ako. Oh, Crisan. Hindi ka pa ba tapos dyan? Malapit na po matapos, ma'am. O sige, pag natapos ka na dyan, ikaw na lang bahala dito. Ikaw na magsara, ha? Pakipatay na lang yung aircon tsaka lights, ha? Yes po. Thank you. Bahala ka na dito. Good night. Good night po. Let's go. Jessica, gusto mo ng adobo? Recipe to ni Lola. Adobo? Sarap.
po, Ma. Sarap, di ba? Sarap po. Sarap po, Lola. Wow! Kakatuwa ka naman upang tignan na kumakain. Tama yung sabi ng mami mo. Lalo kang nagiging appreciative ngayon. Very good. Lola, the best talaga tong recipe niyo. Can you tell me what's going on? Po? Ano ba itong ginagawa mo, ha? What are these charades for? Hindi ko po maintindihan. Jessica, I know you too well. Sa amin ka lumaki. At itong mga ginagawa mo, this is not you. Why are you doing this? Anong plano mo? Wala naman po. Siguraduhin mo lang na totoo itong mga pagbabago mo. Dahil malalaman ko rin. Siguraduhin mo na lahat ng ginagawa mo, magugustuhan ko. Kakaintindihan ba tayo? Sumagot ka. Good. Hindi ka niya gusto. Pero wala naman ako ginawang masama sa kanya. Kung tutusin siyang may ginawang masama sa akin, siya ang dahilan kung bakit ako namatay. Sige lang. Huwag na magalit ka lang. Parte yan ang pagiging tao mo. Sige lang. May miss ka lang. Bakit hindi mo lang naman ang loob? Ate, magkano yung pagkain? 65 po kanina at ulam. Sige lang. May miss ka lang. Bakit hindi mo lang naman ang loob? She still feels guilty dahil hindi siya nakapag-donate doon sa kapatid ni Crisan. In fact, wala naman siya kasalanan dahil ikaw ang gumawa lahat ng paraan para hindi siya makapag-donate. Ginawa ko lang kung anong dapat kong gawin nung panahon na yon.
Tsaka bakit ba natin binabalik-balikan yun? Why can't we all move on? Paano yung babae? Nakakawawa. Nangyari. Hindi ko napansin. Imbis na pangyari. Sagasabay. Sige nga. Ano bang hinihintay mo? Narinig mo na yung umatay sa'yo. Patay mo na. Baka okay ka ba eh. Bilis mo na. Paano yung babae? Mga alam. Tulungan nyo na. Meron na lang. Pero yan, tinabahan ba kita? Kilala niyo ba yung batang ito? Hindi mo! Dalhin niyo na lang sa ospital! Tulungan nyo. Dalhin nyo lang sa ospital. Mika, tulong! Tulungan niyo! Nangyari. Hindi ko napansin. Imbis na pangyari. Sagasabay. Baka naman yung babae. Bakit ba wala? Bubukas ng pinto! Dali! Sino mo kayo? Ha? Sino mo ako dadalhin? Itigil niyo na ho yung sasakyan. Bababa na ho ako. Dali, Gising ka na pala. Huwag kang mag-alala. Wala akong masamang balak sa'yo. Nandito ako para tumulong. Eto, hininto ko na yung kotse. Kaya kung gusto mo, pwede ka nang bumaba o pwede kang humingi ng tulong anytime. Hinimatay ka sa harapan ng kotse ko. Dadalhin sana kita sa ospital. Okay na ho ako. Sigurado ka ba? Opo. May sakit ka ba? Bakit ka hinimatay? Hindi ka kumain, ano? Alam mo, sakto, nagugutom na rin ako. Ganito gagawin ko, para hindi ka masyadong mag-alala. Bababa ako ng kotse, magte-take out ako ng pagkain, dito ka lang. Babalik ako, kumain tayo, okay? Opo. Okay. Relax ka lang. Babalik ako kaagad. Kahit pa rin ako sa kanya, gusto ko siyang kantihan! Huwag kang mag-alala. Marami pa namang pagkakataon. Yan ay kung hindi ka mabuking. Di mangyayari yun. Marami pa akong gusto gawin. Marami pa akong pangarap. Paano? Nagsususpension na sa'yo ang daddy mo. Isa lang siya. Siya lang naman yun. Dapat mas dumamay pa ang kakampi ko dito sa bahay na to.
ka rin naman pala. Sir, maraming salamat ho sa tulong niyo, ah. Wala yun. Hindi na mga tahayaang nakahandusay lang sa kalye. Alan nga pala, pangalan ko. Ikaw? Krisan po. Krishan, susunod, huwag mo na ulit hayaan ang sarili mong himatayin sa gutom, ha? Baka next time, hindi lang himatay abutin mo. Magka-ulcer ka pa niyan. Opo. Teka, alam na ba ng mga magulang mo kung nasaan ka, kung ano nangyari sa'yo? Hindi ho eh. Wala rin ho kasi yung nanay ko. O hindi nila alam, sino ang susundo sa'yo dito? Delikado na, gabi na. Gusto mo ihatid kita sa inyo? Hindi na ho. Okay na ho ako. Maraming salamat po. Bababa na rin ho ako, sir. Sigurado ka ba? Oo. Maraming salamat ho sa pagkain tsaka ho sa tulong niyo, sir. Sige ho, mauna na ho ako. Ano pong nagustuhan niyo sa kanya? Kay Daddy. Bakit mo naman natanong? Hindi naman kasi siya mabait. Salbahe siya. Cheska, don't say that. Totoo naman kasi. May tampo ka pa rin ba sa daddy mo? Meron ba siyang ginawa ulit sa'yo? Sabihin mo sa akin. Pinagalitan niya po kasi ako kanina. Sabi niya, ano raw po itong palabas ko? Na hindi raw po ako to. Tapos wag daw po ko gagawa ng mga bagay na hindi niyo gusto kasi lagot daw po ko. Mami, may mali po ba dito sa ginagawa ko? Hindi po ba to tama? Anak, hindi. Honestly, na-appreciate ko lahat ng ginagawa mo. Don't worry, I'll talk to your dad, okay? Miss! Ito pare. Tulungan na kita dyan. Hindi na po. Miss! Saan ka ba punta, miss? Tid na kita. Dali lang. Nakakausap ka pa namin eh. Ka muna dito. O kaya tambay muna tayo sa bahay. Tara. Hindi na ho. Hindi na nga ho. Huli ka. Arte mo naman. Tulong! Wala pa nga kaming ginagawa sa'yo. Tulungan niyo ako! Suplada na. Krisan! Sir Alan. Mga gago kayo ah! Gusto niyo pabarangay ko kayo? Anak ko tong binabastos ninyo! Sige, magsiuwi na kayo! Krisan, okay ka lang ba? Okay na ho ako, sir. Alam mo, buti na lang. Buti na lang, sinundan kita. Kung hindi, baka napano ka na. Alam mo, Krisan, delikado na itong ginagawa mo. Hindi ka pwedeng naglalakad dito mag-isa. Lalo na sa lugar na ganito. Tapos gabing-gabi na. Mabuti pa kaya. Talaga, hatid na kita sa inyo. Sige na. Sir, hindi na ho. Okay na ho ako dito. Iwan niyo na lang ho ako. Hindi kita pwede iwan dito. Baka balikan ka nila. Yan, mga mokong na yun, sira ulo din yung mga yun. Iwan niyo na lang ho ako, sir. Okay na ho ako. Teka, tapatin mo nga ako. Naglayas ka ba sa inyo? Hindi po. Ano? Krisan, hindi na kita pipilitin sagutin ang tanong ko. Pero kung wala kang tutuluyan ngayong gabi, pwede naman sa bahay ko na lang muna. Huwag kang mag-alala. Ando naman ang girlfriend ko.
kung sa tingin mo, hahayaan kitang matulog dito sa kalye hanggang umaga, nagkakamali ka. Cargo de konsensya na kita. Kaya kung gusto mo, tulog ka sa bahay, pero bukas na bukas din, pagputok ng liwanag, pwede ka na kaagad umalis. Please. Para lang alam ko na safe ka. Salamat po. Raymond! 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 Ano na naman nasabi mo kay Cheska? What are you talking about? Ano, magsisinungaling ka na naman? Ano sinabi mo sa kanya? Oh. I just said she's acting weird lately. Na, alam mo naman, kinakabahan ako kung ano ang pwede niyang gawin o baka naman may pinaplano na naman siya na... Raymond, ano ba? Yung mga pagbabago ba ni Cheska, masama ba? Pangit ba? Hindi naman, diba? Look, diba dapat nga nagpapasalamat tayo kasi she's trying to change. Baka nga dapat subukan mo ring magbago. Baka pagawain na naman natin to, kaya I'm sorry, okay? Huwag ka sa akin mag-sorry. Kay Cheska ka mag-sorry. At saka pwede ba, Raymond? Huwag mo nang ipaparamdam dun sa bata na hindi siya parte ng pamilyang ito. Okay? Sir, bakit niyo ba ako tinutulungan? Dapat naman talaga nagtutulungan bawat isa sa atin, di ba? Tsaka naalala ko rin, for some reason, yung mga anak ko. Naisip ko na kung buhay pa siguro sila, magkaedad na kayo. At naisip ko rin na kung meron nangyari sa kanilang ganitong bagay, bilang isang ama, mas gugustuhin ko rin na sana may tumulong sa kanila. Bakit? Naaalala ko ho yung tatay ko sa inyo. Mahilig din ho kasi tumulong yun. Asa na ba yung tatay mo? Wala na po siya. Oo, ano? Halika na. Doon muna tayo sa bahay na. Paniwala naman niyo si Mami sa Raymond na yun. Sana mawala na siya. Visit! Alam mo, walang-wala yung Raymond na yun sa tatay ko. Miss ko na yung tatay ko. Anniversary niya na bukas. Halika, pasok ka. Ha? Huwag kang mahiya. Kontakin mo ang pamilya mo, sabihin mo nandito ka. Nay? Krisan? Si Krisan ang anak mo? Oo, Alan. Oo, siya si Krisan, ang anak ko. Teka, sabi mo sa akin, nakatira siya dun sa boarding house. Teka, bakit nasa kalsada ka? Oo nga di ba? Bakit pa nasa kalsada ka, anak, ha? Pinahihirapan mo naman ako niyan, ha? Ano ka ba naman? Alala ako sa'yo. Bakit papasaway ka talaga? Nay, sorry ho. Hindi ko lang sinasabi sa Tito Alan mo kasi ayoko namang mag-alala siya at saka ayoko madamay pa siya sa pagiging rebelde mo. Ha? Huwag mo na ulit-ulitin yun, ha? Diyos ko, Grabe, Alam mo, ang liit talaga ng mundo. Imagine,
yung batang tinulungan ko anak mo pala. Oh, oo nga. Salamat ha. Salamat talaga. Pinalik mo sa akin ang anak ko. Kaayos na kayo? Sana. Hindi ko na kasi talaga alam kung anong gagawin ko dito sa anak kong to eh. Bata pa lang siya, suwail na talaga. Huwag ka mapapagod. Pakita mo lang sa kanya kung gaano mo siya kamahal. Ikaw ba nagluto ng breakfast? Pasasalamat ko lang ho sa inyo, sir. Pa-concern ka pa, di ba? Naku, hindi. Magpaalam ka na ha, tapos umalis ka na. Now that Cheska looks like she's back to her old self, we can now start planning for her celebration. Parang celebration yan ng second life ni Cheska, di ba? Hindi ko po maintindihan. Cheska, malapit na birthday mo. Yun po. Siyempre po naaalala ko. Ayoko ng easy money lang. Gusto ko yung mga gagastusin ko. Paghihirapan ko. Kung yumaman man ako, kung maahon tayo, bago ako makarating doon, paghihirapan ko po talaga. Okay na rin na nasa new environment ka para hindi ka na masundan ni Crisel. Miss na miss ko na yun si Crisel. Tagal na niya hindi nagpapakita sa akin.